Gandang gabi, Bi. Tuloy-tuloy pa rin ang ating BB Time tungkol sa usaping bakit ka nagbago. Simpleng tanong na alam mong sobrang lungkot ng maaaring makuha mong sagot. Nagbago ka rin kasi. Para kasing hindi na ikaw yung minahal ko. Bigla na lang nawala yung spark. Ang sakit no na habang ikaw sobrang panatag sa relasyon ninyong dalawa, siya pala may ganyan ng nararamdaman. Na para bang hindi ka man lang binigyan ng chance o yung relasyon ninyo na para maging okay ulit lahat. Bigla na lang siyang bumitaw. Dahil dyan, parang feel ko makipag-usap ulit tayo sa isa nating BB na maaaring nakaka-relate sa ating usapan ngayong gabi. So, welcome natin siya. Papasukin na natin ang ating guest speaker. Wow! Kagalang-galang. Ayan, pagsalitain natin siya. Hello! Hello! Ay, ang jolly naman ng energy. Yung energy pang tambalan. Oo. Bakit pang Nicole Yala at Chris Chuper yung energy? Gabing-gabi na. Kasi kasama ko sila. Sige na, magpakilala ka na nga. Ano mo pangalan mo? Hi mga bes! Siyempre kasama nyo ngayon nakikinig sa inyo ang Kiko Tanggero. Ay, ito na nga, Kiko. May tanong lang ako sa'yo. Nasa relasyon ka ba ngayon? Siyempre! Ay, yabang mo naman. Siyempre! Para mo naman akong inapakan sa leeg dun sa syempre mo. Okay, wala ka ba? Hoy, huwag kang maingay. Lahat sila bibi ko. Bye-bye! Ayan, maraming salamat sa ating... Nakakainis to. Huwag mo ibaling sa akin, ikaw nga yung topic. Okay. Ayan, nasa relasyon ka. Period. Nasa relasyon ka ngayon. Okay. Okay lang ba kung malaman namin kung nakailang jowa na ba si Kiko Tanggero? Kasi mukhang matinik to eh. Oo, matinik pero aaminin ko sa inyo, isa lang. Isa lang ang sineryoso. Buki mo! Baka nakikinig sa'yo yun! So since isa lang, ilang years na ba kayo nung bukod tanging nag-iisa na yan na tinutukoy mo? 5 years and road to forever. Ay, ang yabang talaga. Babaan kita ng tawag. Eto na nga, sa buong karanasan mo sa pag-ibig, Kiko Tanggero. Siyempre, alam naman natin na siya yung first mo, di ba? At siya na rin yung magiging last. Pero for sure, meron ka rin mga pahapiyaw-hapiyaw before. Na mga crush-crush, ganyan, mga experience sa love life. So, ikaw ba before, nung kayo na niyang partner mo ngayon, naranasan mo na bang ma-fall out of love sa kanya? Hindi ko masasabing fall out of love. Pero siguro yung yung napagod ka, ganun. Pero hindi yung totally fall out of love eh. So parang napagod ka lang kasi syempre hindi mo may iwasan yung nag-aaway kayo. Which is normal, 'di ba? Yung may problem kayo, yan. Although minsan parang may isip mo na worth it pa ba yung ginagawa mo, worth it pa ba yung nangyayari, yun. Ilang taon na ba kayo nito ni ate girl? 5 years. Ay, ang haba na rin pala. Kumbaga, syempre sa 5 years din for sure, marami na rin yung mga ganyang moments. Yes, Diba? marami na. Ikaw ba, aware ka ba kung siya ba minsan nakaranas din siya ng ganyang feeling? Yung parang na-fall out of love na sa'yo, parang nagsasawa na, feeling mo parang nagiging cold na siya sa'yo, nagbabago na siya, ganyan. Maraming beses. At maraming beses niya rin naman sinabi sa akin yun. Maraming beses na napag-usapan namin yun. Anong feeling? Well, unang-una, honestly, syempre, may sense of fear ka. Matatakot ka, parang, ano ba magiging ending? Diba, parang, baka mamaya, pagising mo na lang, wala na. Ganon. Baka mamaya, pagising mo na lang, bigla na lang magsabi na ayaw na. Diba? Pero, yun, may mga ganong sense of fear. Na feel ko nung sinabi namin yan. Pero, syempre, nasa proper communication naman yan eh. Napag-uusapan, negotiable. Oo, napag-uusapan naman siya eh. So, if proper yung communication nyo and kung malawak yung pang-unawa nyo, maiintindihan nyo yung isa't isa. Ganon. So, makakahanap kayo ng
bagay na magpapa-ignite ulit dun sa spark. Ano yun? Ano yung nagpa-ignite ng spark? Parang mainit yan. Para mag-ignite. Ay, oo. Minsan kasi kailangan mo maglaro. Hoy! Kalabit sa side, sabi ni Kuya Joshua. Hindi yan kalabit eh. Kailangan mo makipaglaro sa kanya. Feeling ko si Kiko Tanggero hindi na dinadaan sa kalabit. Hinahatak na agad. Hinahablot agad. So sa ganong feeling, yung ganyang, sabi nyo nga, di ba may mga ways kayo kung paano nyo i-ignite ulit yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Ganyan. So, feeling mo ba nakakatulong yung at some point, yung nakakaranas kayo ng ganyang feeling? Kasi posible siyang maging di ba, gateway para mapag-usapan ninyo yung mga bagay-bagay tungkol sa inyo para ma-open up na may mga ganyan pala kayong nararamdaman sa isa't isa, di ba? So, feeling mo ba factor siya to help your relationship na mag-grow pa? Oo naman, hindi kayo mag-grow kapag unang-una pagka hindi kayo nakaka-experience ng mga bagay na tulad nun, yung parang napo-fall out of love kayo, pag hindi nyo na-experience yung mga bagay na feeling nyo yung may pagkukulang kayo sa isa't isa. Kasi the more na na-experience nyo yun, the more nalalawak yung pangunawa nyo eh. Kapag hindi nyo siya na-experience, wala, magiging immature kayo kasi hindi nyo naiintindihan yung isa't isa. So ganun siya mangyayari. Paulit-ulit lang hanggang sa kapag hindi na kayo nag-grow, hindi na kayo nagma-mature, wala Iwanan na mo na. totally. Hiwalay na. Hiwalayan mo na. I-ghost mo na. Iwan mo na sa ere. Ganon. Ay, Oo, grabe kaya- naman. Oo, kaya maraming nang go-ghost dahil immaturity. Ay, di nga, for me, immaturity na yun eh. Kapag Oo. hindi mo na, yung bigla mo na lang sinubuan because na-fall out of love ka dahil may hinahanap ka lagi ng may hinahanap. Well, I think kung hindi mo lagi nauunawaan at sarado lagi yung isip mo, minsan sa'yo na yung problema eh. Tama. Correct ka dyan, Kiko Oo. Tanggero. Maraming salamat sa iyo, Kiko Tanggero, sa pag-share ng iyong opinion sa aking BB Time. Ayan, sana marami pa tayong ma-experience na ganito yung problema na nalalampasan o hindi naman kaya yung mga pagkakataon na tutulungan nyo yung isa't isa na harapin, na solusyonan yung pinagdadaanan nyo. Kasi minsan sa relasyon hindi maiwasan yung pagod na talaga yung isa eh. Yung ayaw niya na pero ikaw lumalaban ka pa. Kaya ang ending, naiiwan ka sa ere. 'Di ba? At para sa'yo, sa kagaya mo na mga naiiwan sa ere, magiging mahirap yan for sure kasi hindi naman ikaw yung na-fall out of love. Nandun ka pa rin sa estado na mahal mo pa siya. Na umaasa ka na baka sakali magbalik yung dati. Pero kasi Bibi, baka hindi na talaga kaya, 'di ba? Kaya mahirap man pero pakawalan mo na. Hayaan mo na siya. Unfair pakinggan pero mukhang hanggang dyan na lang talaga eh. Alam ko na gusto mong marinig yung mga paliwanag niya, yung mga dahilan kung bakit siya nagkakaganyan, which is okay lang naman yun. 'Di ba? Wala namang masama na humingi ka ng reasons, nang humingi ka ng clarifications, na humingi ka ng discussion kung bakit niya naramdaman yon at kung bakit kayo umabot sa point na yon. Pero paalala ko lang sa iyo, Bibi, na hindi naman nun mababago yung katotohanan na nawala na yung pagmamahal niya sa iyo. Baka, siguro, hindi ko alam pero okay na rin siguro yun, di ba? Baka sapat na alam mo na or nalaman mo na ganun na nga yung nangyari. Baka okay na rin na pinaramdam niya sa iyo yung totoo. Mahirap rin kasing ipagsiksikan yung sarili mo sa taong napipilitan na lang minsan, di ba? Kaya, yun, you have to move forward. Wala kang ibang choice kundi harapin pa rin siya, mahalin pa rin, ipaglaban pa rin kung hanggat kaya mo pero hanggang saan yan. 'Di ba? Wala ka na magagawa kapag dumating dun sa point na pagod na yung tao sa'yo. Mahirap nga na ipagsiksikan yung sarili mo sa taong napipilitan na lang. And please do not blame yourself to the point na yung tanong mo na bakit siya nagbago ay magiging anong ginawa ko. Please understand na kung talagang mahal ka ng taong yan, kahit anong maramdaman yan, pipiliin niyang hindi ka masaktan at iwan. Magpapatuloy siyang mahalin ka. Ikaw naman, kung sakali man na makaramdam ka ng pagka-fall out of love moments, which is sometimes normal nga, kapag naramdaman mong ayaw mo na, please, ura-urada, pakisabi yung totoo sa kanya. Mahirap magpanggap sa isang relasyon kasi
Micro-cheating na rin na maituturing yan eh. If you are truly no longer interested with that person, be honest with your reason and inform that person immediately. And please do not sugarcoat the reasons why. Because you'd rather hurt him with the truth than comfort him or her with your lies. Diba? Tsaka kasi, baka nakakaramdam na rin naman yung taong mahal mo ng panlalamig mo, diba? Aware na rin siya. Nafe-feel niya na rin na nawawala ka na. Hinihintay na lang niya na manggaling sa'yo mismo. Well, ganun talaga, Bibi. Sabi nga nila, diba, people change. Some people go, some people come, some gup. Diba? And it's inevitable daw. O, ano ba yung meaning ng inevitable? Kaya, Diyos, ano meaning ng inevitable? Hindi ko nga alam i-spell yun eh. Hindi rin alam ni Kuya Diyos, gabi na daw tulog na yung brain cells niya. Diba? Buti na lang si Biboy Bibo parang salitang yehey. Kahit baliktarin mo, walang magbabago. Boom! Ganun magmahal. Bali-baliktarin mo man ang mundo. Sa'yo at sa'yo pa rin iikot ang mundo ko. Kalain mo yun. Well, Bibi, anyways, 3 oras na Bibi tayo ang ating pinagsamahan. Ewan ko na lang kung nabitin ka pa dyan. Pero pwede pa rin naman nating ituloy ang kwentuhan, kulitan at lambingan sa aking social media platforms. Sa Facebook, Instagram at TikTok. I-search at i-follow nyo lamang po DJ Biboy Bibo, DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. At maya-maya, sabay-sabay tayong matulog na mahimbing. Sabay-sabay tayong mag-good night sa isa't isa. Sabay-sabay nating batiin ang isa't isa ng Merry Christmas, Bibi. Good night, onting tulog na lang, mas manlalamig ka pa, pero paiinitin kita. Well, bago matapos ang lahat, panawagan para sa lahat ng Grab drivers. Psst, Kuyang Grab, listen, look, and listen. Ano ba yun? Makinig ka muna, Kuya Grab driver, ha. Panawagan para sa Grab driver na si Mr. Alec Katindoy Guevara. May naiwan daw pong itim na wallet sa sasakyan mo kanina na pagmamay-ari ni Greg Inilio. Mangyaring ipakisurrender na lamang po dito sa MBC Building, CCP Complex, Pasay City, sa tabi po ng Star City, dito mismo sa radio station ng Yes the Best. Sa akin nyo po ibigay. Panigurado pong nasa mabuting kamay yan. Okay, at para sa ating susunod na awitin na bagay para sa inyo na mag-isa ngayong Pasko, Here's Alone by Heart. Hatid sa iyan ng isasyong huntahan ng mga young and fresh. Ang 101.1, yes, the best. Good night, Bibi. Mwah mwah.